ba ang impeachment? Impeachment ang tawag sa kapangyarihan ng Kongreso na tanggalin sa pwesto ang isang public official kung gumawa siya ng krimen na labag sa konstitusyon. Nagsisimula ito sa pag-file ng isang impeachment complaint na kalaunan ay pwedeng humantong sa isang trial. So, himayin natin yung proseso. Tanging ang Congress o ang legislative branch ng gobyerno ang may power na mag-impeach ng isang opisyal. When we say Congress, we mean the House of Representatives and the Senate. Sino-sinong opisyal ang pwedeng tanggalin via impeachment? Ayon sa Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution, ang mga opisyal na maaaring i-impeach ay ang presidente, Vice-Presidente, mga miyembro ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions gaya ng Civil Service Commission, Commission on Audit at Commission on Elections, at ang Ombudsman. So bakit impeachment? Bakit ang mayor o barangay captain hindi naman dumaraan sa impeachment kung kailangan tanggalin sa pwesto? That's because masyadong mahalaga ang tungkulin ng impeachable officials. Kaya kailangan dumaan sa butas ng karayom ang kahit anong attempt na tanggalin sila sa pwesto. Sa ano-anong krimen sila pwedeng ma-impeach? May 6 na grounds for impeachment na binanggit ang konstitusyon. Una, culpable violation of the Constitution. Kabilang dito yung pag-bypass sa kapangyarihan ng ibang sangay ng gobyerno o usurpation of powers, suppression of civil liberties, violation of due process among other violations. Pangalawa, treason o pagtataksil sa bayan. Pangatlo, bribery o pagtanggap ng suhol. Pang-apat, graft and corruption o katiwalian. Panlima, other high crimes o mabibigat na krimeng nagpapakita ng kawalang moralidad at integridad. At pang-anim, betrayal of public trust. May 2 stage ang impeachment, initiation at trial. Ang House of Representatives lamang ang may kapangyarihang mag-initiate ng impeachment. Paano? Una, kailangan ng verified impeachment complaint para magkaroon ng kaso. Pwede itong manggaling sa isang kongresista o kahit sa ordinaryong mamamayan basta may endorsement ng isang kongresista. Susuriin ng Committee on Justice ng House of Representatives kung sufficient in form and substance ang complaint. Hihingin nila ang panig ng akusado at saka susuriin ulit kung may sufficient grounds pa na ituloy ang impeachment. Kung tuloy, ililista na ang mga akusasyon. Yun yung tinatawag na articles of impeachment. Tapos, pagbobotohan yan ng mga miyembro ng House. At least 1/3 ng members ang kailangang sumang-ayon sa impeachment para umandar ito at maipadala sa Senate. At this point, matatawag ng impeached ang akusadong opisyal. Okay, may posibleng shortcut dyan na naaayon sa batas. If at least 1/3 ng House members ang mismong authors ng impeachment complaint, matik nang magiging articles of impeachment yon. Wala nang botohan, rekta nang ipapadala sa Senate. Trabaho naman ng Senado na gawin ng trial o paglilitis. Ang 24 members ng Senate ang tatayong impeachment court. Kaya nagiging senator judges ang tawag sa kanila pag ganito. Ang Senate President ang magsisilbing presiding officer maliban na lang kung ang presidente ng Pilipinas ang impeached. In that case, ang Chief Justice ng Supreme Court ang magiging presiding officer. Pero hindi siya boboto ha, yung senators lang. At least 16 senator judges o 2/3 ng Senado ang kailangang sumang-ayon para makonvict yung impeached official. Conviction means guilty as charged. What happens next? Bukod sa tanggal siya sa pwesto, habang buhay din siyang disqualified from public office. Hindi na siya pwedeng tumakbo ulit sa kahit anong pwesto sa gobyerno. Walang pardon ng impeachment conviction ha, meaning forever na ito. Makukulong ba siya? Depende yan kung tutuloy ang kaso sa criminal proceedings sa isang court of law, gaya ng Sandigan Bayan sa mga kasong graft, plunder at bribery. Pag convicted ulit siya doon, then mapaparusahan siya.